Hello guys, so kumusta? So ngayon ay magte-testing ulit tayo ng mga games dito sa MSI Clone. No? Karamihan dito sa ite-testing ko ay mga request nyo rin. Okay, so again, kinukuha ko to doon sa secret app kasi hindi ako bibili ng game para lang i-test tapos di ko naman siya lalaruin. So kung paano ba guys again yung secret app na yon, so wag ako yung kulitin nyo guys yung seller nito. So ipa-flash ko na lang sa screen yung FB page ng seller para makapag-avail rin kayo guys ng secret app. So ito guys yung mga na-download ko doon sa secret app na yon. Yan, so karamihan nga dito mga request nyo rin. So unahin na natin to guys itong Devil May Cry. Yan, so ang ginagamit ko na device ay MSI Clo 8AI. So ito yung pinakamalakas na handheld na hawak ko sa ngayon. So mas malakas to guys sa Z2 Extreme na variant niya. So meron akong comparison video na to. Panoorin nyo na lang kung bakit sinabi kong mas malakas to doon. So punta muna tayo guys ng option. Pakita ko muna sa inyo yung settings natin. PC options, graphics. So subukan natin guys, ang screen resolution natin ay sagad 1920 by 1200 tapos lahat siya is naka-ultra. So tingnan natin kung kaya nitong MSI Clo. Tapos ilalagay ko siya guys sa manual. Then syempre nakasagad yung kanyang mga settings. So kapag ka nakasagad lahat, makakuha tayo ng 34 frames. Yan, 46. So paiba-iba. Sa Z2 Extreme to, mas maganda yung performance nito eh, no? So yung mga games guys ay depende rin guys sa performance talaga. Pero on paper, mas malakas talaga to doon kasi 32 gig yung RAM nito. Yan o, tumataas naman siya, 58, 64. I could take you with no arm. Yan, so mas malakas. Yan, so sa una lang pala, magpapainit lang. So mas maganda na yung frame rates nito kaysa doon sa Z2 Extreme. Yan ang 60. Tataas mababa eh. So 41 to 60 FPS, minsan 64 pa nga eh. Nilaro ko na to dati nung bago mag-pandemic kaso di ko siya natapos. Gusto nyo ng super cool na game? Yung talagang mapapawaw kayo, no? 77 frames. So yun, confirm na, mas malakas talaga to. 102, 95, grabe, lakas. Hey, thought you took off. Nung una, ang baba ng frame rate niya, kaya akala ko mas malakas yung Z2 Extreme eh. Mas malakas talaga to. Okay, dyan na muna tayo. Papasarap yung laro eh. No? Hello guys, meron nga pala akong collection ng 20,000 mahigit na retro games na pwede mo guys malaro sa mga unburnick devices mo, Android, PC, laptop o PC gaming handheld mo basta alam mo lang tong gamitin. So pwede po ito guys i-avail for only 199 pesos kung download lang. Or pwede rin natin siya guys samahan ng 128 gig na memory card for only 999 pesos lang. So kung gusto mo to guys i-avail, so hanapin mo lang ako sa FB Gadget Syndrome. So lahat guys na mapagbebentahan yan ay mapupunta sa Gadget Syndrome Foundation para makabili tayo guys ng mga susunod na handheld na i-review natin. So balik na tayo sa pinapanood mo. So next game naman tayo, try nga natin to, itong demo ng Little Nightmare. So sa videos natin yan naka full screen tapos 1920 by 1080p. So ilagay natin sa 1200p. Yan, kaso pag 1200p merong black bar sa taas saka sa baba eh. Pero for the sake of testing no, ilagay natin sa sagad. So XeSS, so advance natin siya, yan nakita nyo lahat naka ultra. Yan, so kung nakasagad tayo guys, naka-ultra settings, sagad rin yung resolution natin, 49 frames. 51, so dito tataas yan, pag maraming elements. Yan, 45, 49, 52, 54, 58, 57. Sa Steam guys, ganyan rin halos yung frame rate niya kaso naka 800p lang yun. O ibig sabihin mababa yung resolution. So medyo pixelized na sa Steam to. Pero dito, ang ganda ng quality ng graphics niya talaga. Kasi 1200p ba naman, di ba? So kapag ka nasa ano kayo, naglalaro kayo guys, tapos medyo nahihirapan yung handheld nyo, ang babaan nyo guys, yung resolution na lang. Kasi ako mas gusto ko mataas yung ano eh, yung texture quality, yung graphics quality.
So binababaan ko na lang yung resolution kasi maliit lang naman to, 8 inches, 7 inches. So kahit na hindi mataas yung resolution, okay lang kasi maliit nga lang yung screen. Kaya natatawa ako sa mga sa mga cellphone na sinasabi nila na 4K raw yung quality ng screen. Ani mo naman yung 4K sa 6 inches sa cellphone. Yan, so 58. So ganyan guys, 57. Yan, so ganyan yung nakukuha natin ng frames dito sa Little Nightmare. Okay, so next game na tayo guys. Subukan naman natin. Ito, Metal Gear Solid. So sigurado marami nagre-request nito. So ang settings ko dito guys sa Metal Gear Solid para makakuha ko ng medyo maganda-gandang frame rate. So sa graphics ko guys, ang resolution ko is 1440 by 900p. Yan. Tapos yung graphic quality ko guys is naka-low lang talaga siya. Kahit anong handheld na tinesting ko, hirap talaga siya sa Metal Gear Solid. Yan. So kapag ganito yung settings natin, makakuha tayo ng 52, 56. Yan. So ito very playable na to guys. Basta naka-low settings tapos 900p. Sa Z2 Extreme to guys, kahit na naka-low settings, hirap pa rin siya eh. Pero dito, kayang-kaya niya hanggang 60 FPS. Yan, so pag maraming vegetation, maraming grass. Yan, 36, 39, 45. Yan, so pabago-bago rin siya. Papatayin ko nga itong crocodile na to. Noong nakaraan, ito yung kumain sa akin eh. Oh man. Yan, so nakakuha talaga tayo guys ng 45 to 60 FPS dito sa Metal Gear Solid. So latest na game to. At talagang kailangan dito ng malakas-lakas na specs. Pero kayang-kaya niya naman guys, no? 45 to 60 FPS. So next game naman tayo ay try nga natin to, itong God of War na una. 'Di ba? Tinesting natin noong nakaraan yung God of War na Ragnarok. So ito naman tayo, yung pinakaunang God of War. So tingnan natin kung ilang frames ang makukuha natin. So punta muna tayo guys ng settings. Tapos yung display ko guys ay yan, naka 1920 by 1200p. Tapos sa graphics ko guys, naka original lang siya. Ano, 60, 58. Smooth to. Still want me to tie it to the boat? Boy. That is enough. Yan, 53, Father, 56, no? So very playable talaga tong God of War dito. the force feels different. Everything is different, boy. Try not to dwell on it. Yes, sir. Okay, so quit na natin to. Lagi naman natin tong tinetesting. So yung mga namumblema sa secret app, yung kapag ka-open mo ulit may nakalagay na purchase. So hindi kasi gagana yan kapag ka hindi naka-on yung secret app. So paulit-ulit lang ako guys, no? Kasi ang dami makukulit. Huwag ako guys yung kulitin nyo ulit pagdating doon sa secret app. So i-PM nyo na lang sila sa page nila. Tapos sila yung tanungin nyo kung paano ba yan gumagana. Huwag ako. Dami kasi nagpi-PM sa akin eh. Kukulit eh. Yan, display natin guys, nakasagad. Yan, so naka-high settings lang tayo guys. Yan, so ito okay na to. Yan, so kapag ka naka-high settings tayo guys, yan no, 50 frames. Kayang-kaya. Yan, tumataas pa nga eh. 51, 53.
Napakaganda ng game na to. Kaso nakaka-trauma. 56. 51. Ito, so highly playable talaga to. Natapos ko na to sa PlayStation 5 eh. Kasi kapag member ka ng PS Plus, so libre lang. Libre na lang to doon. Ang membership ng PS Plus ay 500 pesos per month, pero marami ka naman na-download na game doon. Kaya usually hindi na talaga ako bumibili ng game eh. Ang hinihintay ko na lumabas sa PS Plus ay yung Assassin's Creed Shadows. So, nag-stay ngayon yun sa Steam eh. 1.7 na lang. Pero, natitempt nga ako na bumili eh. Kasi hindi working yun guys sa Secret App. Pati yung Wukong. Kaya marami nagre-request ng Wukong. Pero hindi natin matesting no. Kasi hindi rin siya working doon sa Secret App. Pero almost 99% naman ng games working doon. Okay, so yan yung gameplay natin nito. So quit na natin to guys. So alis na tayo dito, lipat naman tayo dun sa Xbox. Kasi dito naman sa Xbox ay pwede ka mag-member for only 59 pesos for the first 2 weeks. Tapos after that ay 185 pesos monthly na lang. Tapos makaka-download ka na dito ng mga 400 plus na games. Yan, dami ko na-install na game galing sa Game Pass. Ito may nag-request nito eh. Flight Simulator 2024. So subukan natin to. Yan, so naka-medium settings tayo guys. 42, 39. Descend and maintain flight. Level 3. Sorry, hindi ko alam paano laruin to. Ni-request lang to eh. Descend and maintain flight. Yan, so ganyan guys. Kapag ka naka-medium settings, 41, 40. Ano ba yan? Paano ba makita yung aeroplano? Yun, ito pala. Hindi ko ba itong palandingin? Pula. Dead. Huwag naman sana mangyari sa totoong buhay. Ito yung isa sa mga favorite na game ko of all time eh. Yung Diablo 2. Grabe yun. Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3, Diablo 4. Lahat yan guys natapos ko na. Pero yung Diablo 4... hanggang doon lang ako kay Lilith eh. Yung ibang expansion, di ko na siya nilaro. Itong Vessel of Hatred, di ko na siya nilaro. Natapos ko siya guys sa PS5. Yun, nag-sync. Ito yung karakter ko eh. Necromancer. So, punta muna tayo ng options guys. So, naka 1920 by 1200p. So, quality presets tayo guys. Ilagay na lang natin siya sa Ultra. So, tingnan natin kung kayang-kaya nito yung Ultra. So ito naka-ultra settings, yan 65, kayang-kaya pa rin nyo. Pero hanap tayo ng kalaban. $57, ito na yung pinakamagandang settings dito, naka-ultra settings. Nakakamiss to huli ko tong nilaro mga 2 years ago, nung kaka-release pa lang talaga nito. Ganda oh.
magandang graphics ito. Grabe, ito yung pangarap na pangarap ko dati sa Diablo eh. Kasi naglalaro ko dati guys, Diablo 2. Doon sa bulo ko na PC, grabe. Hirap na hirap yung PC ko dati, lalo yung Barbarian kapag may boulder na nilalabas. Nakakaiyak. Napakapangit ng performance. Nakikilaro lang ako dati nun para medyo maganda-ganda doon sa kaklase ko nga, si Among Tunay, si Jesser. Para lang maka-experience ako ng maganda-ganda sa Diablo. Kaya mula nung bata pa talaga ako, ang pangarap ko talaga malaro yung Diablo na sa maganda-gandang performance eh. Sabi ko, paglaki ko, may install ko rin yung Diablo na yan sa mas magandang PC. Which is, ito na nga, natutupad na nga. Grabe, no? Nakakatuwa. Kaya wag natin na-underestimate yung mga gusto natin, mga pangarap natin na yan. Malay nyo, matupad rin yan, balang araw. Ito mismo yung feeling. Ito mismo yung pangarap ko ng bata ako na malaro yung Diablo sa napakagandang PC. Hindi lang maganda eh, handheld pa siya. So pwede mo siyang dalhin kahit saan. Grabe, nakakilabot yung pakiramdam. Dati bulok yung PC ko kasi Celeron ba naman yung processor ng PC ko. Alam niyo naman ang Celeron, pang opisina yun eh. Kaya nga nung first time ko nag-open ng PC, inopen ko siya, ginalaw ko yung mouse. After nun, pinatay ko na. Tapos wala pang internet dati. So ang ginagawa namin dati sa PC, nag-solitaire. Pero pa nag-install ka dati, kahit counter lang guys dati, grabe hirap na hirap yung PC ko. Yung talagang literal na PC ng bulok. Pero brand new na bili yun sa SM Annex. Sabi ngayon, kayang-kaya na nito. Ganito lang, oh. Handheld lang. Nakakaiyak, ah. Uy, sorry. Diablo 2, grabe. So guys, yung natatapusin yung aking testing nito mga games dito sa MSI Claw 8 AI. So, kung may mga iba ka pang request na mga games dito na mas maganda, i-comment down below mo. At syempre, yung secret app nga na sinasabi ko, wag ako kulitin nyo. So kung gusto mo mag-avail yan guys at malaro mo rin guys yung mga games na dinemo ko dito, so i-PM mo lang sila guys dun sa kanilang FB page. So kung nagustuhan mo naman tong video na to, huwag mo na makakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. Syempre like mo na rin tong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lang ka-updated sa mga vlog ko about sa mga gadget. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam!